Nagsisimula ang pelikula sa isang yugto ng panahon kung saan ang ilang bahagi ng China ay nasa ilalim ng pananakop ng Japan. Sa unang eksena ay dumating si Chen Shen, ang pangunahing karakter ng pelikula sa kanyang dating paaralan ng dojo na tinatawag na Jingwo. Pagdating niya doon ay laking gulat niya nang makita ang punong chef na si Tian na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang master na si Ho Yuan Kia. Pagkatapos ay sinabi ng chef sa kanya na ang ibang miyembro ng paaralan ay pumunta sa libing ni Yuan. Nang marinig ito ay agad na nagmadali si Chen papunta sa libingan habang pinagmamasdan siya ni Tian ng isang nakakapaghinalang tingin. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Chen sa libingan at nalungkot nang makitang inililibing ang kanyang pinakamamahal na master. Humiga siya sa ibabaw ng kabaong at nagsimulang umiyak, at hindi nagtagal ay binuhat siya ng ibang mga estudyante at dinala sa tabi. Lumipas ang 2 araw, makikita si Chen na nakaupo sa harap ng larawan ng kanyang master at iniisip kung paano siya namatay. Nilapitan siya ng kanyang nobya na si Yuan na may dalang pagkain, ngunit tumanggi si Chen. Kasabay nito ay dumating doon si Fan Zhangxia na pinuno ng Jingwu School kasama ang 2 pang senior na estudyante, at sinabi kay Chen na nalulungkot din sila sa pagkamatay ng kanilang master ngunit ang pagtanggi sa pagkain ay hindi isang magandang desisyon. Nagtanong si Chen kung paano namatay ang kanyang master at sumagot si Fan na namatay siya dahil sa pneumonia. Gayunpaman, hindi naniniwala si Chen at patuloy na sinasabi na ito ay isang kasinungalingan. Kinabukasan habang inaalala ng buong paaralan ang kanilang maalamat na guro at nagbibigay respeto, ang mga Hapones mula sa distrito ng Hong Kong na tagasunod ng Japanese dojo ay pumasok sa silid at pinutol ang proseso. Si Wu Shen na tagasali ng Japanese dojo at si Grandmaster Suzuki, ay sumulong at sinimulang maliitin si Ho at ang kanyang mga diskarte sa dojo. Binanggit ni Wu na ang mga inchik ay walang kaalaman sa dojo at sila ay mahihina, kasunod nito ay binigay din niya ang isang frame na naglalaman ng ilang mapanglait na salita na isinulat para sa mga Chinese. Nang hilingin sa kanya ni Fan na umalis, binanggit ni Wu na aalis lamang siya kung mayroon sa kanila ang makakatalo sa kanyang mga tauhan. Nang marinig ito ay nagalit si Chen at sinubukan na salakayin ng mga Hapones, ngunit pinigilan siya ni Fan na nagpapaalala sa kanya na hindi sila tinuruan ng kanilang master na magkaroon ng karahasan dahil sa galit. Si Wu ay patuloy na nag-uudyok ng away sa pamamagitan ng pagsampal sa kanyang mga pisngi, ngunit nakontrol ni Chen ang kanyang sarili. Sa wakas ay umalis si Wu at ang kanyang mga tauhan sa paaralan, ngunit bago ito ay nagbanta muna sa mga inchik upang umalis sa lungsod. Sa sumunod na eksena ay dumating si Chen sa Hongkou Dojo ng mag-isa, dala ang parehong frame na binigay ni Wu sa Jingwu noong nakaraang araw. Doon ay napansin niya ang mga mag-aaral sa Hongkou na nagsasanay ng dojo at hinamon silang makipaglaban. Nang marinig ito ay tinawanan siya ni Yoshida, ang punong tagapagturo ng Hankou Dojo, at inutusan ng isa sa kanyang mga estudyante para lumaban. Sa kanyang sorpresa, madaling natalo ni Chen ang estudyante na pumilit kay Yoshida na magpadala ng mas maraming estudyante. Bagamat mas marami ang mga estudyante ng Hankou kaysa kay Chen, walang kahirap-hirap niyang tinalo ang bawat isa sa kanila gamit ang kanyang malalakas na kakayahan sa dojo. Matapos matalo ang lahat ng mga estudyante, si Yoshida mismo ang humakbang upang labanan si Chen, ngunit nakakagulat na binugbog din niya siya. Sa kalaunan ay pinunit ni Chen ang papel na naglalaman ng mga nakakainsultong salita sa kanyang master, at ipinakain ito sa mga estudyante ng Hankou. Habang papaalis si Chen sa lugar, ang natatakot na si Wu ay nakamasid mula sa malapit. Ilang sandali pa, makikita sina Wu at Yoshida na nakikipag-usap kay Suzuki kung paano natalo ni Chen ang lahat ng kanilang mga estudyante ng mag-isa. Nang marinig ito, nagalit si Suzuki at inutusan si Yoshida at ang kanyang mga tauhan na bisitahin ang paaralan ng Jingwu at ganap na sirain ito. Sa sumunod na eksena, sinubukan ni Chen na pumasok sa isang parke, ngunit pinigilan siya ng isang gwardya na nagbabantay sa gate. Ipinakita niya kay Chen ang isang paalala na nakasulat nagbabawal sa mga aso at Chinese na pumasok sa parke. Kasabay nito ay pinayagan ng isang babae na pumasok sa parke kasama ang kanyang alagang aso, ngunit tinanggihan si Chen. Habang nakikipag-usap si Chen sa gwardya, may ilang Japanese na lalaki na dumating doon at ang isa sa kanila ay minaliit si Chen at hiniling sa kanya na kumilos na parang aso kung gusto niyang pumasok sa parke. Sa kahihiyang ito, nagalit si Chen at inatake ang mga lalaking Hapones at winasak din ang paalala. Nang makita ito, sumipol ang gwardya para tumawag ng backup, ngunit niligtas ng mga nakasaksi sa kaguluhan si Chen at tinulungan siyang makatakas. Lumipat ang eksena sa paaralan ng Jingwu kung saan sina Yoshida at Wu,
Kasama ang kanilang mga tauhan ay pumasok sa paaralan at agad na sinimulan ang pag-atake sa mga estudyanteng nagsasanay. Bagamat sinusubukan ni Fan na pigilan sila, hindi siya pinansin ng mga ito at sinimulan na sirain ang lugar. Nang kinuha ni Yoshida ang larawan ni Hao para punitin, si Shu na pangatlong pinakamatandang estudyante sa Jingwu ay niligtas ito mula sa pagkasira. Pagkatapos ng kaguluhan, si Wu na sinusuportahan ng mga Japanese na estudyante ay nagbabala kay Fan at sa iba pa na ibigay sa kanila si Chen sa loob ng 3 araw. Ilang sandali matapos umalis ang mga kalaban, dumating si Chen doon at nabigla nang makita ang kaguluhan sa paligid ng paaralan. Matapos malaman na si Chen ang may pananagutan sa sitwasyon, pinagsabihan siya ni Fan at iminungkahi na umalis na siya sa Shanghai bago siya patayin ng mga tauhan ni Suzuki. Noong una ay tumanggi si Chen na umalis, ngunit nang lapitan siya ni Yuan at Fan at nilinaw na hindi nila siya sinisisi sa nangyari, pumayag na siya. Kinagabihan, nilapitan ni Yuan ang naguguluhan na si Chen at hiniling sa kanya na magpahinga bago umalis kinabukasan. Si Chen gayunpaman ay nagpahayag ng kanyang pagmamahal kay Yuan at iminungkahi niyang matulog na siya dahil may kailangan pa siyang tapusin. Hindi sumagot si Yuan at iniwan si Chen ng mag-isa upang matulog. Hindi nagtagal, nakarinig si Chen ng ingay na nagmumula sa kabilang panig ng gusali at nagpasya na sundan ito. Sa kanyang pagtataka, nahanap niya sina Tian at Feng Guixi na tagapag-alaga ng paaralan ng Jingwu na tinatalakay kung paano pinatay ni Tian si Hao sa pamamagitan ng paglalagay ng lason sa kanyang pagkain. Sa sandaling marinig niya ito, nagalit siya at hinarap ang dalawa. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng isang malupit na labanan, na nagtatapos sa pagpatay ni Chen sa 2 kontrabida gamit ang kanyang malalakas na suntok. Kinaumagahan, nakakita si Fan ng isang liham mula kay Chen sa tabi ng kanyang kama na nagbabanggit na hahanapin niya ang mga lalaking nasa likod ng pagpatay kay Hao at maghihiganti. Hindi nagtagal, tinawag si Fan sa ibaba kung saan sinabi sa kanya ng mga estudyante na sina Tian at Feng ay natagpo ang patay at ang kanilang mga katawan ay nakasabit sa isang poste. Dahil napagtanto na pinatay ni Chen ang dalawa, ipinapalagay niyang nasa Shanghai pa rin si Chen at hiniling sa kanyang mga estudyante na hanapin siya. Sa sumunod na eksena, nakaupo si Chen sa tabi ng libingan ni Hao at nag-iihaw ng karne. Kasabay nito ay dumating doon si Yuan at hinarap siya, hinihiling sa kanya na ibunyag ang kanyang mga motibo at karagdagang mga plano. Gayunpaman, tumanggi si Chen na sabihin ang anuman at binanggit na ayaw niya siyang masangkot sa lahat ng ito. Pagkatapos nito ay nagbahagi sina Chen at Yuan ng isang magandang sandali, kung saan naaalala nila ang kanilang buhay pagkabata at nangangako na gugugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay na magkasama. Kinabukasan, binisita ni Wu at Yoshida si Suzuki at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Tian at Feng. Dito ay ipinahayag na sina Tian at Feng ay talagang mga tauhan ng mga ito na nagpapanggap bilang Chinese at naglalabas ng kritikal na impormasyon tungkol sa Jingwu. Dahil galit na galit ay ipinahayag ni Suzuki ang kanyang mga plano na salakayin muli ang paaralan ng Jingwu, ngunit iminungkahi ni Wu na ipaalam na lang nila ang nangyari sa pulisya at hayaan silang pangasiwaan ang sitwasyon. Kasunod nito, isang lokal na opisyal ng pulisya na si Inspector Lo ang lumapit sa paaralan ng Jingwu at binigyan si Fan at ang iba pa ng palugit na 3 araw upang hanapin at ibigay sa kanila si Chen. Binanggit din niya na kung mabibigo sila ay hindi lamang sila mawawala ng paaralan, kundi makukulong din dahil sa pagtulong kay Chen. Sa gabi, makikitang nag-e-enjoy si Wu kasama sina Suzuki, Yoshida, at Petrov na kaibigan ni Suzuki mula sa Russia. Pagkatapos uminom ni Wu kasama si Petrov, umalis siya sa lugar at lumabas sa gusali upang sumakay sa isang lalaking may-ari ng karitela para sa pasahero at ang lalaki pala ay walang iba kundi si Chen. Ngunit dahil nakainom ng maraming alak si Wu, hindi niya nakilala si Chen at sumakay sa karitela. Hindi nagtagal ay dinala siya ni Chen sa isang tagong kalye at binugbog hanggang sa mamatay, matapos nitong ihayag na si Suzuki ang nagplano na patayin ang kanyang master. Pagkatapos ay ibinitin ni Chen ang katawan ni Wu sa parehong poste nang kung saan niya ibinitin sina Tian at Feng. Ang balita ng pagkamatay ni Wu ay nakarating kay Suzuki, kaya nagbanta siya kay Inspector Lo na umaksyon laban kay Chen at sa paaralan ng Jingwu. Binanggit din niya na kung mabibigo siya sa anumang bagay, kakausap siya ng matataas na opisyal at tatanggalin siya sa kanyang posisyon. Pagkaalis ni Lo ay nilapitan ni Yoshida si Suzuki at iminungkahi na salakayin nila ang Jingwu at tapusin ang lahat ng estudyanteng naroroon. Sumang-ayon dito si Suzuki at agad na ipinadala ang kanyang mga tauhan sa paaralan ng Jingwu. Sa sumunod na eksena, dumating si Lo sa Jingwu at iminungkahi ni Fan na ibigay sa kanila si Chen dahil kung hindi ay kailangan nilang harapin ang maraming problema. Gayunpaman,
Tumugon si Fan na hindi nila alam ang tungkol kay Chen ngunit ginagawa nila ang kanilang makakaya upang mahanap siya. Nang marinig ito ay binigyan sila ni Lo ng isang huling araw para hanapin si Chen. Samantala, nakatayo si Yuan sa hagdan at pinag-aaralan ang buong sitwasyon. Dahil napagtanto na hindi na maganda ang sitwasyon, kinausap niya si Fan at sinabi sa kanya na alam niya ang lokasyon ni Chen. Kinagabihan ay makikita sina Fan, Yuan at ilan sa iba pang estudyante ng Jingwo sa paligid ng puntod ni Hao, hinahanap si Chen at hinihintay siyang dumating doon. Kasabay nito ay pumasok si Chen sa Hongkou at nagsimulang makipaglaban sa ilang lalaking naroroon. Tinalo niya ang mga ito at sumulong upang umatake kay Yoshida. Lumaban sa kanya si Yoshida gamit ang isang espada ngunit sa kanyang pagtataka ay kinuha ni Chen ang kanyang armas at pinutol ang kanyang espada. Pagkatapos ay ginamit niya ang putol na espada para isaksak sa kanyang katawan at tuluyan siyang patayin. Kasunod nito, siya ay nagpatuloy patungo sa opisina ni Suzuki kung saan siya ay nakaharap ni Petrov. Sandaling naglaban si Chen at Petrov at sa huli ay pinatay niya siya gamit ang isang kamao sa kanyang leeg, at sa wakas ay nahanap ni Chen si Suzuki at pinatay siya gamit ang isang malakas na sipa sa leeg. Sa kabilang banda nang bumalik si Fan at ang kanyang grupo sa paaralan ng Jingwo, nakita nilang lahat na ang ilang mga estudyante ay namatay at ang iba ay malubhang nasugatan. Doon ay sinabi ni Shu kay Fan na sinalakay sila ng mga tauhan ni Suzuki at nilipol ang lugar. Ilang sandali pa ay dumating si Inspector Lo sa paaralan at tinanong si Fan tungkol kay Chen. Muling sinabi ni Fan kay Lo na wala siyang impormasyon tungkol kay Chen. Nang marinig ito ay binanggit ni Lo na dapat niyang sundin ang mga batas ng Hapon at saka sila inaresto. Samantala, pumasok si Chen sa gusali sa pamamagitan ng isang bintana at nalungkot nang makita na karamihan sa mga estudyante ay namatay at nasa sahig. Nang marinig niya si Lo na nag-aanunsyo na aarestuhin si Fan at iba pang mga estudyante, lumapit siya sa kanila at nagpakilala. Pagkatapos ay kinausap niya si Lo at tiniyak ng huli na siya ang bahala sa paaralan ng Jingwo kung susuko siya. Dahil nasiyahan sa kanyang sinabi, pumayag si Chen na isuko ang sarili at lumabas ng paaralan. Sa huling eksena, nang lumabas si Chen sa paaralan ng Jingwo ay napansin niya ang isang grupo ng mga sundalong Hapon sa gate na nakatutok ang mga baril sa kanya. Nang makita ito, nagalit si Chen at nagpumilit na makipaglaban sa kanila. Tumigil ang eksena dito habang may naririnig na putok ng baril sa paligid, na nagpapahiwatig ng pagkamatay ni Chen at ang kanyang sakripisyo upang iligtas ang pamana ng kanyang master at ang paaralan ng Jingwo. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!